Habang bakasyon, dumarami ho yung mga naaaksidente sa daan, yung mga road crash. Ang sabi pa ho ng DOH, 47% ng mga road crash injury ay 15 to 29 years old. Karamihan daw po mga lalaki at nakamotor. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si Director June Estalio ng Philippine Advocates for Road Safety o PARS. Good morning po, Sir June. Si Zander po ito sa DZXL News. Good morning! Sir June, good morning. Hello, good morning, Sander. Si June Estalio po ito ng Philippine Advocate for Road Safety. Ayan, opo. Sir June, itanong ko lang ho, baka lang po meron po kayong datos ng mga nangunguna sa ating bansa ng mga nasasangkot sa mga road crash po o mga disgrasya sa daan. Oo, tama yung nire-report ng ating DOH. At para lang dito, meron din mga pag-aaral ang ginagawa ng mga Asian Transport Observatory at saka yung Asia Pacific Road Safety Observatory. Mm-hmm. At lumalabas din sa mga datos na nag-average ng 445 road deaths per year ang naitala ng MMDA naman from 2013 to 2023. Mm-hmm. So ito po ang average. At sumasang-ayon din tayo na talaga ang mga nagaganap na road crash incident, lalo na yung may nagbubunga ng mga fatalities o yung may namamatay, ay nagaganap din sa mga nahahabang panahon ng bakasyon at maraming biyahero na umuwi sa kanilang probinsya mula sa Metro Manila o yung pabalik sa Metro Manila. Mm-hmm. Tama rin ho ba na ang number one na mga nasasangkot po ay mga nakamotorsiklo? Oo, tama yun, Sander. In fact, around 71% ang may kinalaman ng mga motorsiklo sa mga nangyayaring sakuna o yung road crash incident sa ating bansa. Opo, pero ano ho yun kumbaga understandable dahil wala ho silang proteksyon kumpara dun sa mga naka four wheels na kahit humabangga ng medyo malubha, hindi ho sila masusugatan versus yung mga nakamotor na actually maflatan lang o makasagasa lang ho ng maliit na bato, siguradong tutumba. Oo, yun yung tinatawag natin na vulnerable sector. Vulnerable sector, tama. Vulnerable sector ng mga motorista sa ating lansangan. Bukod doon, hindi lang yun sa mataas ang risk level ng mga nagmumotor, kung hindi yung behavior ng rider na unang-una hindi nag-observe ng mga traffic regulations o yung mga batas sa ating pagkaligtasan. At lalo na yung sinasabi nating speed limit at yung aggressive behavior ng isang rider. Opo. Sir June, ba't ganun? Ang sabi niyo ho, yung behavior ng ating mga nagmomotor, mga motorista po and driver, ang numero uno hong problema, di ba ho meron na ngang theoretical seminar, di ba ho, bago ka makakuha ng lisensya, may exam pa. Bakit ho kaya ganun pa rin ang ugali ho ng ating mga nagmamaneho? Sander, maraming factor ang dapat natin suriin dyan. Alam natin na bago magkaroon ng lisensya, ang isang rider o driver dumadaan sa mga pagsusulit, dumadaan sa mga interview, seminar at sa mga actual road driving safety seminar. Mm-hmm. Kaya lang, pag dumating at nakahawak na ng manubela ang isang motorista, dun na lumalabas ang kanilang minsan ang tinatawag nating aggressive behavior. Maraming factor dyan. Ang unang-una, yung pagmamadali. Pangalawa, ang traffic. Pangatlo, ang road infrastructure natin. At maaaring pang-apat, yung mga road sharing. Merong linya na dapat sana sa motorsiklo lang o dapat sa mga four wheels. Kaya lang, because of the merging nitong mga sasakyan natin, din yung mga nagiging bunga ng mga road crash. At higit pa dito, lalo na, yung ang road infrastructure natin, hindi na ma-accommodate ang volume o yung dami ng ating motorista sa lansangan. Opo, maganda ho yung inyong punto. Batay po sa inyong pag-aaral, hindi po, kumbaga, kung hindi meron tinatawag na hindi roadworthy na mga sasakyan, yung atin po mga road, hindi rin po worthy para po sa mga sasakyan. Oo, tama yan, Sandra, dahil merong global standard na dapat natin sanang sundin, kaya lang
siguro hindi Agapay. hindi na angkop. O hindi na angkop ang ating road infrastructure. Yung nga sa phenomenal na dami o volume ng sasakyan natin, lalo na ang motorsiklo as an alternative na ngayon na mode ng transportation. Opo, bilang eksperto, ano ang inyong maipapayo sa ating DPWH at DOTR para ho makaagapay ang ating bansa doon sa mga international standards? Isang malaking paghahanin sa ating bansa. No? Alam natin na ito ay mangangailangan talaga ng malaking budget. Pero siguro, kung talagang magpo-focus tayo sa road safety, sundin lang naman natin yung tamang design, engineering design ng ating lansangan. At lalo na may mga youth public utilities din na dapat makisabay sa pagsasaayos ng ating lansangan. Yung mga poste, mga manhole, na minsan nagiging sanidin o nagiging bunga ng road crash. Opo. Sir Jun, bilang eksperto po no, sa road safety, ano naman ho yung mapapayo ho ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga nagmamaneho po ng motorsiklo at 4 wheels? Actually, pwede ring 3 wheels pala, pati 3 wheels. Oo, ito ngayon, na-obserbahan natin ngayon ang pagdami ng mga e-bikes at saka e-trikes. Dumadami ngayon, lalo na nandun sa ating mga pangunahing lansangan. Isa ito sa mga batay na din sa mga pag-aaral, kailangan talagang hindi tumigil ang ating local government sa pag-i-educate sa mga motorista, lalo na yung bumabaybay sa kanilang nasasakupan na lugar, munisipyo o syudad. Panatiliin natin ng talagang disiplina ng motorista at yun lamang ang magiging maaring solusyon na lubos na pag-iingat ng bawat road users. Remember, ang road users hindi lang yung humahawak ng manubela kung hindi pati mga pedestrian. Yan. Mga pasahero din. Gumagamit ng pasahero din mas lalo na. No? At ang pasahero natin, may responsibilidad din na minsan pwede nilang warning ang mga driver na kung nag-overspeed o nagiging reckless na sa kanilang pagmamaneho. Remember na nakasalalay ang buhay nila sa mga humahawak ng manubela. Opo, baka meron pa ho kayong huling payo para po sa ating mga kababayan, Sir Jun, na nakikinig po ngayon. Baka yung iba ho nakikinig sa radyo habang nakahawak po sa manibela. Ay, oo. Lalo na, alam natin ang panahon ngayon, mainit, ano? Yes. Wag mo siya din naging mainit ng ulo, dumadami ang ating road rage, dumadami rin ang ating mga nagiging sakuna at nagbubunga ng mga fatalities. Sumunod lang lagi tayo sa batas trapiko at alam natin ang ating pamahalaan ng hindi rin titigil sa pagdisiplina sa mga motorista. Pero higit sa lahat, ang responsibility ang titignan natin, disiplina sa sasakyan at disiplina sa ating pasahero. Opo, Sir Jun, ano hong minamaneho po ninyo usually? Actually, meron akong isang motorsiklo at saka isang SUV. Ayun, opo. Sir Jun, maraming salamat po. Thank you po, as always. Ay, maraming salamat din, Sander, sa pagbigay ng panahon sa inyong programa. Opo. Maraming salamat din po sa Philippine Advocates for Road Safety. Mabuhay po kayo, mga nagtataguyod po ng kaligtasan sa ating mga lansangan. Ang galing ni Sir Jun mag-explain, no? Kumbaga maikse pero tusok na tusok. No? Walang paligoy-ligoy. Thank you po, Sir Jun, sa inyo pong paliwanag. At yung ating tanong kanina, dahil nga po ang say ng taong bayan. Bukas ang usapan, klarong talakayan, sina Angel Garcia at Sander Cayabyab sa Ang Say ng Taong Bayan. Ang Say ng Taong Bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Ito na ang tanong natin. Anong say mo sa larong bato-bato pick sa Senado? Sabi ni Texter 4198. Tama naman ang ginawa ni Senador Bato Bakit ka naman susuko o magpapahuli kung pwede ka namang magtago at tumakbo? Ano sila, sinuswerte? Salamat po sa inyong comment. Ma'am Melanie de la Cruz, sabi niya, sana po ay matapos na po ang saga. Ay teka, namatay yung aking computer dito sa harapan. Ang sabi po ni Ma'am Melanie de la Cruz ay sana po matapos na raw po yung saga o yung problema dito po sa sa Senado, lalo pong umiinit na po ang temperatura, sumasabay pa po itong problema po sa Senado. Ayan,
Good morning din po kay Ma'am Felia Aniceto. Pabati raw po ng happy birthday kay Jennifer Dakanay. Kay Jennifer Aniceto Dakanay, maraming salamat po. And happy birthday! Yan. Si Ma'am Evelyn Sinsin, good morning po. Tapos si Ma'am Crombel, tama ho ba ito? Duwag ba to? Daniel Bon, sabi niya good morning po kuya. Si Dax Colvara, gagamitin na naman ni Cayetano yung bagong pagpapakahulugan ng Korte Suprema sa salitang forthwith. Good morning po sa DWOW, DWAX 92 FM, tama ho ba? Ay teka lang, sa ano po ito? Yung RMN Sorsogon, maraming salamat po sa inyo. Roselyn Malapitan Gayares, good morning. Kay Radyoman Jenny Pahilanga. Pa-extra na tayo no, bago tayo magwakas. Kaya pa ba ng reports? O sige, punuin natin ang ating programa. Yan, si Ma'am Ellen Almero, sabi niya magulo po ang mga mambabatas ng bansa po natin. Opo, kaya sa susunod pong eleksyon, wag nyo na hong iboto yung mga hindi po ninyo bet. No? Wag ho tayo magpaalipin sa mga yung porket sikat, porket ho, hindi yan eh. Napatunayan na namin yan. Kilala na ho namin yan. Ang nangyayari nga po, yung kung sino po yung mga sikat, kung sino po yung mga wala namang saysay, yun pa rin po yung nananalo kasi nga ating sinusuportahan. So baka gusto nyo hong magbago ng inyong pananaw sa inyo pong mga ibinoboto. May report po ang ating mga radyoman sa labas ng himpilan. Tapos po babasahin po natin yung iba pa ninyong mga sagot. DCXL Radyoman Report. Report ng ating radyoman, yun pong kalinisan ng kapaligiran. Muling ipinaalala ng DOH. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 8 Eman Mortega. Kuya Sander, nagpaalala nga Department of Health o DOH sa publiko na importante pa natin pa rin ang malinis na kapaligiran at sarili para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Muli paalala nga na DOH na importante na walang anumaring daga sa paligid, lalo na ito ang nagdadala ng sakit na hantavirus pulmonary syndrome o HPS sa tao. Base sa pag-aaral, kumakalat ito sa ihi, dumi at laway ng daga na madalas ay nasa maraming lugar. Ang HPS ay isang malalang sakit na maaaring madalas sa kamatayan kapag hindi naagapan. Ayon sa United States Center for Disease Control and Prevention, halos 4 sa bawat 10 na kaso ng HPS ay namamatay dulot nga ng komplikasyon nito. Sa ngayon, wala pa namang kumpirmadong kaso ng HPS sa Pilipinas, kaya't habang maaga o habang mababa ang risk ng pagkalat ito, importante nga panatilihin ang nasabing kalinisan sa paligid. Kasama mo sa Luzon na Manila, Radyoman 8 Eman Mortega, Tatak Carmen, DCXL, 558. Thank you, Boss Eman. Ilang motorcycle taxi rider sa Quezon City. Doble kayod po para may maiuwing kita sa kabila po ng mataas na presyo ng gasolina. Kasama natin sa balita, XL Radyoman Chelsea Arcilia. Pasakit pa rin sa mga motorista na nagtatrabaho bilang MC taxi rider ang bahagyang pagsipa ng presyo sa kada litro ng gasolina ngayong